Mahirap ang magkaroon ng kapansanan, pero sa tulong ng makabagong teknolohiya, pwedeng mapagaan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kapatid nating PWD. Gaya na lang ng high-tech walking stick na likha ng ilang engineering student. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Sa una, para lamang itong karaniwang tungkod. Pero inangkupan ito ng modernong teknolohiya para sa mga pangangailangan ng visually impaired. Sa tala ng UP Manila, nasa humigit kumulang 2 milyong Pilipino ang visually impaired noong 2022. Ang mga tulad nila ang inspirasyon sa paglikha ng innovative walking stick na ito. Mayroon itong GPS tracker, obstacle detector, at money bill identifier. Mga feature na hindi inakala na posibleng ilagay sa isang simpleng tungkod. Pag nag-text po tayo dun sa SIM card na nakalagay po dun sa SIM module namin, is mag-text back po siya dun sa SIM card ng guardian with exact coordinates po kung nasan po yung mismong tungkod and yung user. Hindi lang ito gabay sa kalsada. Mayroon itong obstacle detector na nagbibigay ng babala sa pamamagitan ng beeping sound kapag may harang sa harap ng gumagamit. Ang pinakakaibahan ng tungkod na ito ay ang money bill identifier. Kayang tukuyin ang halaga ng perang hawak at kung peke ito o totoo na nakakatulong para makaiwas sa mga manluloko. Kunyari, pinasok mo 500, through beeps po, may ano po kami, may manual po kami na parang 5 beeps, ganyan. 500, 2 beeps, 200, parang ganun po. Binabalik lang po pagka po peke yung pera. Kayang tumagan ng buong araw ng tuloy-tuloy na gamit ang walking stick na ito. 1 kilo lang din ang bigat para hindi hassle bitbitin. Pero sigurado raw ang tibay ng mga materyales. Kailangan po namin ng parang stick or guide stick na parang durable enough to handle lahat po ng components. Isang patunay na kapag pinagsama ang teknolohiya at layuning makatulong, kaya nating makabuo ng inobasyon na makakapagpabuti ng buhay ng mga persons with disabilities. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Alamin natin ang iba pang detalye nitong walking stick kasama si mobile journalist Ivan Tarinque na hindi pa naman kailangan ng walking stick. Hindi pa naman kailangan, Pops. Okay. Ivan, maganda yung feature nitong walking stick na ito. Ano nang nagbigay ng motibasyon dito sa mga engineering student para makaimbento sila ng ganito? Pops, ang kwento kasi nitong walking stick na to, meron silang parang kasama doon sa grupo nila na nakatira sa Antipolo. At napapansin nga niya na maraming taga-Antipolo or maraming visually impaired na nakikita na nagmamasahe. So, Pops J, doon nagsimula yung main concept na ito na bakit daw hindi nila tulungan. No, kaya nga, Pops J, yung mga features talaga nito ay nung pinakita nila doon sa mga kanilang para magiging sana beneficiary ay parang napabilib. No, dahil yun nga, no, isang factor talaga. Maganda ang intensyon. Pero ilang taon o ilang buwan naman kaya inabot ang paglikha nila dito? Actually, Pops J, inabot sila ng around 1 year. 1 year. 1 year sa pag-conceptualize, pagbuo, pag-develop, pag-research ng mga papel. Dahil kasi, Pops J, isa sa naging problem nila dito ay yung walking stick kasi na talagang normal na ginagamit ng mga kapatid nating visually impaired. Correct. Medyo light, magaan, at manipis. No? Nung nilagyan kasi nila, Pops J, na itong box na ito. Bumigat ba? Bumigat, Pops J. Bumigat. So, ang kinailangan nila gamitin ay yung stick na pangmatanda. Tungkod pa rin naman, Pops J, pero mas heavy duty. No? Kasi kailangan nila yung components nito ay kayang buhatin netong stick. Pero magaan pa rin naman, Pops J, kasi yun talaga yung isang factor doon, Pops J. No? Gaano ba ito convenient dalhin since yun nga, ang purpose nito ay tulungan yung mga kapatid nating PWD, Pops J. Ivan, nasabi mo na yung mga estudyante na developer ng walking stick, thesis ba nila ito? Project nila ito para sa kanilang pag-aaral o sino naman nagpondo nito? Pops J, itong project nila ito is part sa kanilang school. Part ng school. Isa itong kanilang capstone project for, ito yung thesis nila, for bago sila graduate. So basically, Pops J, yung funding galing sa sarili nilang bulsa. Sariling bulsa. No, Pops J. Yun nga yung tinatanong ko, Pops J, ano na yung future plans ninyo sa pag-develop na ito? No? Promising, actually, yung itong walking stick, no? Sabi nila, kung may papasok na investors or magpa-fund, ay
malaking tulong yon sa pag-develop pa nito, Pops J, dahil marami pa ring limitations dahil nga isa pa lang tong prototype. Tsaka very specific yung makakagamit nito. Hindi naman ganun ba karami ang PWD na visually impaired. Pops J, based talaga dun sa data ng UP Manila, around 2,500,000, ganun karami yung mga visually impaired dito sa Pilipinas. So, maraming talaga magbe-benefit sa invention na ito. And yun nga, Pops J, nung pinakita nila ito dun sa mga individuals na visually impaired, talagang nagulat sila na, hala, paano yan? Ang unang tinanong, Pops J, magkano magpagawa niyan? Baka mahal. Yun nga, Pops J, yun yung isa pang challenge sa developing na ito, Pops. Ay, 1 year pa lamang ito Pero dako tayo sa features, Magandang features Lalo na yung anti-scam na money bill identifier. Paano gumagana ito? At paano nila naisip na kinakailangan wag silang maloko? Oo. Ayun, Pops J, dahil nga ang main na target talaga nito yung mga taong naghahanap buhay na visually impaired. Gaya nga ng mga nagmamassage, Pops J. So, para maiwasan nga yung pandaraya sa kanila, nilagyan nila ng feature na ito, no? Correct. So, Pops J, bawat beep, kunyari nagpasok ka ng pera at tinanggap, kunyari nag-beep ng 5, ibig sabihin, nasa 50 pesos yung pinasok na pera. So, doon pa lang ma-identify na kagad kung niloloko sila. Tama ka dyan, Pops J. Kung fake yung pera, Kung fake naman Pops J, yung pera, niluluwa lang ito ng machine. So, hindi niya tatanggapin fully itong fake na pera. grabe naman yung mga mandoloko dito sa mga nagmamasahe. Ayun nga, Pops J, medyo sobra na. Medyo sobra, Pops J. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinque.